Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Pagkat liwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Hello, magandang araw mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Shoutout sa mga nanonood. May nakita lang akong video dito, no? Nadaanan ko to sa FB nung nagbabrowse ako. Ito yung video na yun. Ang title nito, Engineer patay matapos chap-chapin ang kanyang katiwala. Brutal, di ba? So, katiwala niya sa bahay yata to, no? Play ko nga. Pasintabi po sa mga nanananghalian, pinatay sa saksak saka sinapchap ang isang engineer ng sarili niyang katiwala sa Bacoor, Cavite. Inabot ng isang buwan bago na-discover ang krimen. Magbabalita si Gary De Leon. Lunes, Agosto 7, nang dumulog ang mga kamag-anak ni Engineer Napoleon Fernandez sa mga pulis. Saktong isang buwan na raw kasi nang huli nilang makita ang ininyero. Hindi rin daw siya makontak. Nagtataka po ako, bakit ang kanyang cellphone, kiriring ng kiriring, kaya siya yung describe hindi ma-reach. Tapos, yung kanyang landline, tawag din po ako ng tawag, kiriring ng kiriring, walang sumagot. May nagla-landline pa ba ngayon? Ang huling ranas ko ng landline yung bahay namin sa Valenzuela eh. May nagla-landline pa rin ba ngayon? Sagot, tawag ako 4 na araw. Hindi talaga siya nagre. Alam ko sa businesses ano, pero yung I don't know kung may landline pa ba na yung katulad nung dati. Dati parang halos lahat ng bahay may ganyan eh, no? Respond. Kaya nga nga, nag-alala na ako. Hindi ko nung mga pinansin kasi baka tatampo. Natapos na po itong July. Pagdating po ng August, iba na pakiramdam ko. May iba na suspecha ko. Nasa Cebu naman noon si Mang Danilo. Kaya sa pamamagitan ng mga pulis talisay, nagpakonek siya sa Bacoor, Batangas, PNP, na agad namang pumunta sa bahay ni Engineer Napoleon. Doon natsyempohan daw ng mga lesbo ang katiwalang si Romnick Bombeyo. Naka-backpack. So paalis na po ito. So kinausap kung nasaan yung si engineer, ang sabi niya po ay out of town. Pinabuksan po yung bag, then nakita nga po yung laman ng bag is yung pera po at saka mga alahas. Ano, patakas na siya nun? Umabot pa ng isang buwan? Siguro tumira-tira pa siya doon sa bahay, ano? Inano niya pa yung bahay. Diba kung sabi dito sa kwento, tinira. Doon natsyempohan daw ng mga lesbo ang katiwalang si Romnick Bombeyo. Naka-backpack. Paalis na siguro. Pero ba't mo pa pinaabot na isang buwan, no? Siguro ninamnam niya pa muna yung yung luxurious living dun sa bahay. Paalis na po ito. So kinausap kung nasaan yung si engineer, ang sabi niya po ay out of town. Pinabuksan po yung bag, then nakita nga po yung laman ng bag is yung pera po at saka mga alahas si victim and IDs and ATM cards. Bali, 4,925,100 pesos. Isinalang si Bombeyo sa interrogation at dito kumanta siya sa tunay na sinabi ni Fernandez. Kwento po ni suspect na nung time po nung July 7, birthday po ni engineer, victim po, na nagtatalo po sila habang umiinom siya. So, eto daw po si victim, challenge siya na, sige, patayin mo ako. So, dali-daling kinuha ni suspect po yung samurai, sinaksak si victim ng 2 beses. Kinabukasan, tinadtad daw ni Bombeyo ang katawan ng biktima, saka isinilid sa 4 na sako ang mga bahagi. Grabe, challenge, parang
parang ang petty nung pinagsimula nung ano nila, nung kung paano nangyari yung krimen. Parang ang babaw men eh. 'Di ba? Nagkaanuhan lang, parang siguro nagiinuman ano. Meron silang napagtaluhan na wala namang kakwenta-kwentang bagay, nagpataasan ng ihi, 'di ba? Siyempre pag nakainom naman na hindi mo na makokontrol yung mga sinasabi mo. Tapos si isa, siyempre nakakanti din yung pride nitong isa. Kahit pa sabihin mo naman na engineer or 'di ba, men? Ano ba 'yan? Ba't ganyan? Natagpuan ang mga sako sa may ilog sa barangay Habay 1. Nang buksan, tumambad ang pugot na ulo at pang-itaas na bahagi ng katawan. Lahat ng yan, naagnas na, pero nawawala ang binti at paa. Ganun na lang ang kilabot at galit ng pamilya. Napakasakit yung ginawa niya sa kapatid ko. Tinatad niya, kinatay niya. Ano yung hayop? Napag-alaman pa sa investigasyon, nasa social media lang nagkakilala sina engineer. Yan ang problem eh, no? Pag sa social media nakilala, syempre hindi mo alam yung tao. Pero mo yan pa yung umahas sa kanya, no? At si Bombeyo, nagpamasaya ang biktima sa suspect. Ginawa na raw katiwala sa negosyong paupahan at binigyan pa ng apartment unit si Bombeyo. Wow. Naharap siya ngayon sa kasong qualified theft. Tignan mo, may mga tao talaga walang utang na loob, ano? Yung halimbawa, ganyan lang yung hindi ko nilalanga yung pagmamasahe, profession yan eh. I mean, ibig sabihin, I'm so sorry, mali yung term ko. Pero mo, yan yung unang work niya, then ginawa na siyang manager ng mga paupahan. Siguro, nagkaroon ng tiwala sa kanya. Maganda din naman siguro ang pinakita nito, no? Nung nagmamasahe na ano niya sa social media. 'Di ba? Naging katiwala niya, then binigyan niya pa ng apartment unit. 'Di ba? Tapos yung ganun ang gagawin mo, men. Ano ba? Kaya minsan hindi ko naiintindihan sa mga tao yung ganyan, tinulungan mo na at lahat-lahat tapos ganyan pa ang gagawin sa'yo, no? Hindi ko alam kung saan kumukuha ng kapal na mukha yung mga ganyan tao. Let's say, halimbawa, ano ba yung pinag-awayan na yon? I'm so sure, nagkayabangan lang sila doon sa inuman. Diba? I mean, wala ba nag-hold back dito na, kahit pa sabi ba masama yung nagawa sa'yo nung engineer, parang, sapat ba yon na para hindi mo na lang intindihin at i-balance mo yung kabutihang ginawa sa'yo nung may mga tao talagang ganyan, na hindi ko naiintindihan kung saang mentality na kukuha yung ganyan, na wala namang ipinakita kundi kabutihan, na meron lang nagkaroon ng konting altercation na siguro nakanti yung pride, yan leche pride na yun, minsan yan na nakakamatay eh. 'Di ba? Yung parang siguro feeling niya na maliit siya, no? Na kahit hindi naman na challenge daw kung kaya daw patayin eh. 'Di ba? Dahil lang sa ganun, parang nabura lahat yung mga kabutihang ginawa sa kanya dahil lang sa lecheng pride na 'yan. 'Di ba? Kasi yun naman ang pinagmulan, yung pride eh. Kung tutuusin naman, kung bin-rush off lang naman na yun, may nasabi man sa kanya yung tao, i-brush off mo lang naman yan eh. Wala ka ng problema, siguro, past is past na yan. Siguro, dadali mo yung sama na loob na yan, isang araw, let's say maximum, isang linggo, dahil doon sa napag-usapan nyo, na lahat naman makakalimutan naman na yun eh. 'Di ba? Madali naman makalimutan yung ganyan, pero yung ganyan ang gagawin mo dun sa paano pa yung mga susunod na sinira mo yung buhay mo. Nakulong ka ngayon. 'Di ba? Dahil sa kademonyuhan na ginawa mo. Pinaganda ang buhay mo, tinulungan ka na nga at lahat-lahat. Siyempre, siguro, doon sa pag-uusap nyo na yun, siyempre pinakita din naman nung amo mo, siguro hindi ka nagpapatalo, ang tingin mo sa sarili mo, ang taas-taas mo din. 'Di ba?
Pero syempre, minsan dapat alam natin kung saan tayo lulugar eh. 'Di ba? Kahit pa sabihin na natin na na siguro na insulto ng konti yung pagkatao mo, pero yung pangunawa, yung dito ipapasok yung utang na loob men eh. 'Di ba? Kung masyado masakit yung sinabi mo, mas maganda lumayas ka na lang. 'Di ba? At di mo na lang pansinin. Ganun na lang. Nasaktan ka eh. Hindi ko naman mapipigilan yung damdamin mo kung masaktan ka doon sa sinabi. Pero yung papatayin mong ganyan, yung tatraidorin mo ng ganyan, 'di ba? Parang hayop lang talaga ang ano niyan men eh. Yung ganyan, let's say halimbawa, sobrang sama nung ginawa sa iyo, paano ba level ng, I'm so sure hindi ka naman binugbog dahil malinis naman yung mukha mo. 'Di ba? Siguro na insulto lang yung pagkatao mo, pero sapat ba na dahilan 'yon para ahasin mo yung yung taong tumulong sa iyo? Na wala rin namang intention. I'm so sure ikaw din naman na may kasalanan noon habang nagiinuman kayo dahil hindi mo na control yung sarili mo. 'Di ba? Delikado yung mga ganyan tao eh. Diyan lilitaw talaga kung walang breeding o Yung breeding naman kasi hindi naman porkit may pinag-aralan ka. Ayokong sabihin na walang pinag-aralan eh. Kasi may mga kilala naman ako na hindi naman nakapagtapos pero busilak yung kalooban eh. Yung talagang may puso at at hindi ganyang kahayop. Hindi, nanggigigil kasi ako sa mga ganyan tao. Yung yung parang akala mo sa dinami-dami ng ginawa mo, katulad nito ni Kuya 'di ba? Ginawa siya, binigyan siya ng magandang trabaho, nagma-manage ng paupahan. Hindi stressful yung trabaho na 'yon. Siguro ang gagawin niya lang dahil siya nag-manage ng paupahan, taga-kolekta lang siya ng monthly na upa. Then kung may sira yung pwesto na 'yon, 'di ba? Papaayos niya lang. Yan lang ang gagawin niya. Wala na siyang problema. Tapos may sarili pa siyang apartment unit. Binigyan pa siya, men. 'Di ba? Tapos ganyan pa ang gagawin niya. Pambihira, men. Kahit ba naman sabi mo masama ang ugali nung nag-ano sa'yo, pero yung alwa na binigay sa buhay mo, 'di ba? Natulungan ka eh. Ngayon kung hindi mo kaya na tinulungan nga ako pero gagawin naman akong hayop. Halimbawa kung gano'n, dilayasan mo na lang. Ba't kailangan patayin mo? Paano ngayon nasira pa ang buhay mo? 'Di ba? Sa sobrang kareklesan mo, marami nangyayaring ganyan min eh. Yung mga walang utang na loob. 'Di ba? Yung parang akala mo yung sa dinami-dami ng mabuting ginawa mo. Hindi, masakit kasi yan, men eh. 'Di ba? Sa dinami-dami ng kabutihang ginawa mo, wag na natin pag-usapan yung pera. 'Di ba? Yung pera naman kasi, syempre, sabi mo, yan lang naman ang naitulong mo, ang kapal naman ng mukha mong isumbat yan. Madalas ganyan eh. Pero hindi naman pera yung issue diyan eh. Yung katulad dito dito tayo, ayokong lumayo eh. Katulad dito let's say mura lang naman yung apartment na ibinigay sa iyo. O let's say yan ay ang worth lang naman ay 500,000. Let's say tas nagkaroon ka pa ng kabuhayan, 'di ba? Ikaw pa yung nagma-manage ng paupahan. 'Di ba? Wag na natin pag-usapan yung pera. Yung effort lang ba na yung goodwill ng tao na bigyan ka ng ganyan? Yung pagkaabalahan ka na pagkatiwalaan ka. 'Di ba? I'm so sure si engineer hindi naman perpekto 'yan. 'Di ba? May mga kasalanan din 'yan. Kaya nga nagalit ka diyan eh kasi hindi naman perpekto 'yan eh. Pero yung mabigyan ka man lang or sige, hanap tayo ng ibang comparison yung halimbawa nabigyan ka ng pagkakataon na matulungan ka man lang sa maliit na bagay wag na natin pag-usapan yung amount ng pera.
'Diba? Yung effort man lang na ikaw ay matulungan. Let's say kahit moral support man lang during ikaw ay naghihirap. Tapos naabutan ka ng konting financial, yung value ng financial doon worthless yun eh. 'Di ba? Kahit ba naman 500 pesos yung naiabot sa yung tulong, pero yung sa panahon ngayon mahirap maglabas ng pera. Kahit 100 nga lang, hirap na hirap kang ibigay sa tao eh. Kasi syempre, yung 100 pesos, marami ka na mabibili doon. Survive ka na sa mga mahihirap, survive na yun ng isang araw eh. Makakabili ka na 1 kilong bigas na kaya mong isang araw, then sardinas, di ba? Noodles. Kayang-kaya mo na mabuhay na isang araw doon eh. Sa ganon. Kaya nga ayokong tingnan yung halaga ng pera eh. Pero yung effort na mabigyan ka ng 100 pesos man lang, tapos yung simpatya na ibinigay sa'yo, diba? Dahil naiintindihan yung pinagdadaanan mo, then pagdating sa panahon, ganito pa ang gagawin mo. Diba? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo niyan? Diba? Na yung taong tumulong sa'yo na wala namang inisip na siguro nagkamali dahil katulad niya nag-inuman tapos nakanti yung pride mo na feeling mo ay minaliit ka or parang pinagmukha kang walang kwenta or pinagmukha kang kung ano man yung iisipin mo, pero yung dahilan ba kung bakit nagawa sa yun baka ikaw din naman kasi may kasalanan. 'Di ba? Syempre yung taong kainuman mo may pinag-aralan 'yan, tapos baka mamaya ininsulto mo pa. Syempre nag-retaliate sa iyo. Hindi ka naman gagawin ng ganun kung hindi ka naman nagyabang din eh. 'Di ba? Katulad diyan sa na 'yan, sa senaryo na 'yan. 'Di ba? Ba't ka i-challenge na napatayin siya? Diba? Ba't ka i-challenge na patayin? Siyempre, may naisabi ka doon, nagyabang ka rin, nainsulto din yung pinagyabangan mo. Diba? Kaya ka siguro napagsalitaan din, tapos ikaw pa may ganang magganyan. Leche. Okay lang sana dyan sa ginawa mong yan, ang nagantihan mo lang, yung engineer lang eh. Pero yung mga nadamay dyan sa ginawa mo, paano kung may binubuhay yan? Paano kung may ibang nasaktan dahil sa ginagawa mo? Na hindi na wala namang kinalaman. 'Di ba? Minsan takbo ng mga utak ng mga taong ganito, dapat hindi na nagkakaroon ng mga kaibigan yung mga ganyan tao eh, 'di ba? Dahil pag ganyan talaga hirap ng pagkatiwalaan eh. Siguro magaling din magsalita to sa una, kaya niya nakuha yung tiwala nung engineer. Siguro masaya kasama, 'di ba? Siguro nakita ng engineer na kawawa naman tong taong to. Siyempre tutulungan ko na lang. At tandaan nyo, pagka halimbawa magkasama ka, hindi naman nawawala yung yung misunderstanding eh. 'Di ba? Hindi naman nawawala 'yun eh. Tandaan mo, mga kaibigan mo, kahit sobrang tagal mo ng kaibigan, nakakaaway mo eh. Ultimo nga nanay mo nga, makakaaway mo, kahit sobrang tagal mo, buong buhay mo nang nakakasama eh. May inis ka eh. Hindi naman nawawala yan eh. Pero yung mo dyan, yung dahil nakanti yung prime, putang ina mo, sino ka ba? Kumpara dyan sa inano mo. Dahil sa ginawa mong yan, sinira mo sinira mo yung buhay ng napakaraming tao na umaasa dyan sa taong pinatay mo. Dyan sa taong winalanghya mo. 'Di ba? Tingnan mo nga yung sarili mo. Kung worthy ka ba dyan sa kinalalagyan mong animal ka? Maraming ibang tao dyan na pwedeng tulungan, tas ikaw pa yung napiling tulungan, tas gaganyan ka pa. 'Di ba? Napakakapal
Sobrang kapal talaga. Kaya dapat ano talaga isa sa mga lesson na natutunan dito, wag kang masyado magtiwala sa mga taong ganyan. 'Di ba? I-distance mo yung sarili mo sa kahit pa sabihin mo mabait sa'yo. Darating ang time pala, kakagatin ka rin eh. Yung mga nanonood sa akin, 'di ba? Hopefully may natutunan din kayong lesson dito sa kinontent natin. Lalo na yung mga masyadong mababait diyan. 'Di ba? Kasi kahit anong bait mo man, kahit anong itanim na kabutihan mo sa kapwa mo, machachambahan mo talaga, may tao talaga mga walang hiya katulad nito eh. 'Di ba? Tapos darating pa, ikaw pa yung masama dahil sasabihin, kasi ganito ang ginawa sa akin kasi ganyan ang ginawa sa akin Tangina mo pala 'Di ba? Yung ginawa sa iyo nung taong tinarantado mo at pinatay mo. 'Di ba? Kung gano'n, dilayasan mo, wag mo na lang pansinin kung ayaw mo. 'Di ba? Ang naging problema, hindi masustain yung pangangailangan mo. Kaya kinapitalize mo din yung pagsira mo dun sa tao. 'Di ba? O di nagkaroon ka ngayon ng pamumuhay na na masarap. Pananandalian lang, darating ang time wala rin, natapos din agad, 'di ba? Yung kaligayahan mo natapos din agad. Wala ganyan talaga ang mahihita ng mga traidor 'di ba? Kung halimbawa ikaw ay nanahimik na lang, kung hindi mo masikmura yung ginagawa sa iyo, di sana kahit papaano pwede ka pa makalipat ng ibang pwede mo lilipatan, 'di ba? At least ang dating sa iyo, mabait na tao ka pa rin. May magtitiwala pa rin sa iyo. Paano kung may record ka ng ganyan at nalaman pa na ganyan ang pagkatao mo? Ano na mangyayari sa buhay mo niyan? 'Di ba? Lahat naman tayo, hindi naman tayo perpekto lahat Sa totoo lang 'Di ba? Kung may cause naman yung pinaglalaban mo, di paglaban mo. Kaya lang syempre, handa ka dun sa kapalit nun. Kasi kung walang kwenta naman yung pinaglalaban mo, dahil nakanti lang yung pride mo, at kakagatin mo yung tao na nagtiwala sa'yo at sa'yo. 'Di ba? Yung the fact na pagkatiwalaan ka ng tao, dapat priceless na para sa'yo yun 'Di ba? Katulad nito, lahat yata ng negosyo niya pinagkatiwala sa'yo yun Then dahil lang do sa altercation sa inuman lang, gaganyanin mo, dudurugin mo. Wala kang kwentang tao. 'Di ba? Alipustahin ka man yan, dilayasan mo na lang. Paulit-ulit ko sinasabi, ganun na lang sana ang ginawa mo Paano yung mga taong umaasa sa'yo dyan ngayon? Kahit sa'yo, 'di ba? Malamang may pamilya ka sa probinsya or o na ngayon. 'Di ba? Na supposed to be yung tumutulong sa'yo. Baka darating ang time, baka ipamana pa sa'yo lahat yan Matanda na yung yung engineer no? Kung ikaw ay naging mabuting mukhang wala pa yatang asawa yun, wala pa yatang anak yun. O di ko naging mabuti ka, di darating ang time, di sa'yo din mapupunta yan. Hindi naman sa pagiging sa pagiging gahaman din. Pero syempre, di ba? Ganon din medyo bata-bata pa tumin Oh. Ang problema, nakanti lang ang pride Tangina, akala mo napaka-importanting tao O di yan ang nangyari. At murder, para sa 1PH, Gary De Leon, News 5. Sakit ng ulo niya ngayon,
O paano yan? Mag-hire ka ng abogado. Nagkaroon ka na ng kaso, mag-hire ka ng abogado. Di bali sana kung mabait yung yung pamilya niyan, syempre malaki-laki yung damage na ginawa mo. Alangan namang palampasin ka na lang. O paano kung malupitan na pamilya mo, kung may kaya ididurog ka. Paano yung mga pamilya mo na umaasa sa'yo? Di tapos ka. Kung sira na rin ang buhay ng mga yon. Minsan dapat nag-iisip tayo ng ginagawa natin, Hindi sa lahat ng oras nakakalusot ka. Di ba? Anyway, napahaba ako 3-minute video lang yun. Yun lang. Maraming salamat po. Bye-bye.